Sir Renz, sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hindi ko po gagamitin ang tunay kong pangalan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miles. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito nang hindi ninyo iisipin na gawa-gawa lamang. Sa totoo lang po, kahit ako hanggang ngayon, hindi ko may paliwanag kung ano talaga ang nangyari sa amin. Ang tanging alam ko lang po, may isang bagay na ilang beses kong nakita na eksaktong kamukha ko. At sa bawat pagkakataong nakikita ko siya, may masamang nangyayari pagkatapos. Bata pa lang ako, Sir Renz, nang unang beses kong nakita ang sarili ko. Siguro mga 7 o 8 taong gulang ako noon. Nakatira kami noon sa isang lumang bahay sa probinsya kasama ang mga magulang ko, si Lola at ang 2 ko pang kapatid. Isang hapon, naglalaro ako mag-isa sa sala habang nagluluto ang nanay ko. May malaking salamin sa tabi ng hagdan. Naglalaro ako ng laruan nang mapatangin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko. Normal lang po sana pero napansin kong hindi gumagalaw ang refleksyon ko. Nakatayo lang ito at nakatingin sa akin. Tumigil din ang refleksyon nang tumigil ako. Kumaway ako, Sir Renz, ngunit hindi siya gumanti ng kaway. Sa halip ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot po ako. Tumakbo ako papunta sa kusina at sinabi ko sa nanay ko, "Ma, may batang kamukha ko sa salamin." Pinuntahan niya ako. Pagdating namin sa sala, wala na. Sinabi niya sa akin na baka naglalaro lang ang isip ko. Pero bago kami umalis sa sala, napatingin ako ulit sa salamin. Nandoon ako. Pero ang refleksyon ko ay nakatingin sa nanay ko. Hindi sa akin at nakangiti pa rin. Makalipas ang ilang taon, nakalimutan ko na ang nangyari. Hanggang isang gabi, mga 12:00 ng madaling araw noon, nagising ako dahil nauuhaw ako. Bumaba ako sa kusina para uminom. Habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko ang isang batang lalaki na nakatalikod sa dulo. Pamilyar ang suot niya. Nakapadyama, parehong kulay ng padyama ko. "Mama?" Tawag ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako ng kaunti. At bigla siyang tumakbo papunta sa kwarto ng mga magulang ko. Sinundan ko siya, Sir Renz. Pagkatapos, nakita ko ang pagbukas ng pinto. Walang tao. Natutulog ang mga magulang ko pero may kakaiba. May nakita akong basag at basang mga yapak sa sahig. Mula sa hallway, papunta sa kama ng tatay ko at ang sukat ng mga paa kasing laki ng paa ko. 16 na ako nang mangyari ang unang totoong trahedya. May nakababatang kapatid akong lalaki. Siya ang pinakamalapit sa akin. Isang gabi, nasa bahay kaming lahat, nasa sala ko at nanonood ng telebisyon. Ang kapatid ko naman ay nasa kwarto. Maya-maya, narinig ko siyang tumawa. Tumayo ako. Pero bago ako makarating sa kwarto niya, nakita ko ang kapatid kong naglalakad sa hallway. "Miles," sabi niya. "Bakit?" "May tumatawag sa akin sa likod ng bahay." Napatingin ako sa kanya. Napatigil ako na para bang may mali. Hindi iyon ang kapatid ko. Hindi ko may paliwanag kung paano ko nalaman pero alam ko. May kung anong kakaiba sa mukha niya, pareho ang muka at pareho ang boses.
pero walang buhay ang mga mata. Miles? Ulit niya. Nasaan si Carlo? Tahimik niya. Tapos ngumiti. Hindi ba ako si Carlo? Tumakbo ako papunta sa kwarto Sir Renz at doon ko nakita ang kapatid ko. Nasa loob at natutulog. Niyakap niya ang kumot hanggang leeg. Pagtingin ko ulit sa hallway, wala na ang taong kamukha niya. Kinabukasan Sir Renz, sinabi ko sa pamilya ko ang nangyari. Walang naniniwala sa kanila. Hanggang sa gabing iyon, lumabas ang kapatid ko sa likod ng bahay para kumuha ng tubig sa poso. Hindi na siya nakabalik at natagpuan namin siyang makalipas ang halos 1 oras, nasa tabi siya ng puno. Patay. Hindi namin malaman kung paano. Walang sugat, walang dugo, pero may isang kakaibang bagay. Nakatitig ang mga mata niya sa bahay. At sa kamay niya may hawak siyang isang piraso ng papel. May nakasulat doon. Ako ang nauna. Pagkatapos mamatay ang kapatid ko, hindi na ako nagsalita tungkol sa nakita ko. Akala ko Sir Renz tapos na. Akala ko lang pala yun. Pagkalipas ng ilang taon, nagtatrabaho na ako sa ibang lugar. Isang gabi, nagvi-video call ako sa nanay ko. Normal ang usapan namin, nagluluto siya habang kausap ako. Maya-maya, may dumaan sa likod niya. Isang lalaki, nakasuot ng itim. Hindi ko nakita ng malinaw ang muka, pero nang bumalik ang kamera sa muka ni Mama, tinanong ko siya. Ma, sino yung nasa likod mo? Natahimik siya. Sino? Yung dumaan sa likod mo, Ma. Tumawa siya. Walang tao dito. Pero nakita ko sa screen. May isang muka sa likod niya. Kamukha ko. Nakatayo sa doorway. Nakatitig diretso sa kamera at nakangiti. Bigla kong sinabi sa nanay ko na lumabas siya ng bahay. Hindi niya ako pinaniniwalaan. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang naputol ang tawag. Tumawag ulit ako. Wala nang sumagot. Kinabukasan Sir Renz, sinabi sa akin ng isang kapitbahay na nakita raw niya ang nanay ko madaling araw na nakatayo sa harap ng bahay. Mag-isa, nakangiti at paulit-ulit na sinasabi, darating na siya. Umuwi ako Sir Renz. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang lahat. Pumasok ako sa kwarto ni Mama. Nandoon siya, nakahiga at nakatulog. Pero nang buksan niya mga mata niya, sinabi niya agad, Miles, bakit dalawa ka? Nanlamig ako. Ma? Ano pong ibig mong sabihin? Itinuro niya ang likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Pagtingin ko ulit kay Mama, nakatingin siya. Pero hindi na siya ang nanay ko. Ang boses niya ay naging mababa at sinabi niya, ngayon, alam mo na kung bakit namatay ang kapatid mo. Sir Renz, napatras ako. Tumakbo ako palabas ng bahay. Kinabukasan, sinabi ng mga kapitbahay na narinig daw nila akong sumigaw buong gabi. Pero ang mas nakakatakot, hindi raw isang boses ang narinig nila. 2 boses, parehong boses ko. Lumipas ang maraming taon. Hindi ko na nakita ang nilalang na iyon. Pero hindi ibig sabihin na nawala na siya. Minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko agad tinitingnan ang refleksyon ko.
hinahayaan ko muna itong gumalaw. Dahil natatakot ako na baka mauna na naman siya. May isang bagay lang na hindi ko pa nasasabi. Noong nakaraang linggo, nagising ako ng 3:00 na madaling araw. May narinig akong kumatok sa pintuan. 3 beses. Hindi ako gumalaw. Maya-maya narinig ko ang boses ng isang lalaki mula sa labas. Boses ko. Miles? Sir Renz, hindi ako sumagot. Miles, buksan mo. Tahimik ako. Tapos sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Matagal na akong naghihintay na mapagod ka. Napatakip ako ng bibig, Sir Renz, dahil sa sandaling iyon may narinig akong isa pang boses mula sa loob ng bahay at nasa likod ko lamang. Pareho rin ang boses ko. At sinabi nito, "Huwag mong buksan ang pinto." Napalingon ako. Walang tao. Pero sa salamin sa harap ko may nakita akong lalaki. Ako yun mismo. Nakatayo sa likod ko at nakangiti. Habang ako ay nakaupo at nanginginig, unti-unti siyang lumapit sa akin sa loob ng refleksyon. At bago mawala ang ilaw, nakita kong ibinuka niya ang bibig niya. Hindi ko narinig ang sinabi niya pero nabasa ko ang galaw ng labi niya. Ikaw ang susunod. Simula noon, Sir Renz, tinakpan ko na lahat ng salamin sa bahay namin. Hindi na rin ako gumagamit ng video call. At higit sa lahat, hindi ako sumasagot kapag may kumakatok sa pintuan ng 3:00 ng madaling araw. Dahil may isang bagay akong natutunan. Hindi lahat ng kumakatok sa pinto ay gustong pumasok. Minsan, gusto lang niyang malaman kung buhay ka pa. At kung sakaling marinig ninyo, Sir Renz, habang binabasa ninyo ang kwentong ito, na may kumakatok sa inyong pinto 3 beses, huwag na huwag po ninyong bubuksan. Dahil baka hindi tao ang nasa labas at baka tulad ng nangyari sa akin, may isa pa kayo na matagal nang naghihintay na makalabas.